May mga alaala, talagang hindi kumukupas, kahit ilang taon pa ang lumipas. Mga sandaling minsan mong kinalimutan, pero sa puso mo, paulit-ulit na bumabalik. Minsan, hindi mo alam kung pagmamahal pa ba o parusa na ang tawag mo sa nararamdaman mo. Kasi sa bawat pagtatapos, may mga taong kahit gustuhin mong kalimutan, sila pa rin ang bumabalik para iparamdam na hindi pa pala tapos ang kwento ninyo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwentong ihahain namin linggo-linggo. Dahil dito sa ating channel, bawat kwento ay may halong kilig, sakit, at aral na huhugot sa puso mo. Shoutout nga pala kay Mommy Ern's Adventure. Salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal sa ating mga kwento. Kaya kung handa ka na, huminga ka ng malalim, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa iyo, Kuya Will. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, dito ko na ito tatapusin. At bawat salitang bibitawan ko ay may bigat at kahulugan. Ngayon, mas naniniwala na ako sa kasabihan ng mga nauna sa atin. Hindi hadlang ang kahirapan kung may paraan at may pag-asa. Dahil kung hindi ka kikilos, hindi rin darating sa iyo ang mga bagay na hinahangad mo. Hindi lahat ng may diploma ay may marangyang buhay. Minsan, yung mga taong walang pinag-aralan, sila pa ang umaangat dahil marunong silang dumiskarte. Kung masipag ka at may disiplina, tiyak na aangat ka rin balang araw. Dahil lahat ng problema may solusyon. Pero sa mundong ginagalawan natin bilang mga Pilipino, iisa minsan ang problema natin, crab mentality. Sa araw-araw makikita mo yan, imbis na magdamayan, hilahan pababa. Kung babalikan ko naman ang naudlot kong kwento, ang una kong pag-ibig kay Billy noong high school, hanggang ngayon hindi na naulit, siguro dahil natakot na rin na ako. Alam ko rin kasi na may mga lalaki na pera lang ang habol, at yan ang katotohanan. Maniwala ka man o hindi. Nung nagkahiwalay kami, doon mismo sa campus ng paaralan namin, yung mga salitang binitiwan niya ay tumatak sa isip at puso ko. Iiwanan muna ako. Tangina, sabi ko sa sarili ko, ikaw ang una kong minahal. Ikaw ang nagbago sa pagkatao ko. Sabi mo, walang iwanan. Sa murang edad ko noon, akala ko laro lang ang lahat, isang kalokohan ng kabataan. Pero hindi ko alam, yun pala ang tatatak sa pagkatao ko habang buhay. Lumipas ang 18 taon, ang haba ng panahon. Masasabi kong parte na lang ng nakaraan ko yung pag-ibig kong inosente noong kabataan ko. Ngayon, parang napasobra na yata ako sa pagiging hinog. Hindi ko na alam kung paano ba muling magmahal. Halos lahat ng oras at panahon ko ay nauubos na sa trabaho. Masaya naman ako kasama si Mama at si Papa sa aming hanap buhay. Mayroon kaming 2 malalaking hardware. Magkahiwalay pero parehong maayos na tumatakbo. Tulungan lang talaga. Ewan ko ba kung bakit ako ang inatasang mamahala sa 2 negosyo. Pero tinanggap ko na rin dahil parte na iyon ng responsibilidad ko. Buwan ng Disyembre nang mamaalam si Lolo. 1 linggo siyang nakaburol sa bahay ng mga matatanda. Simple lang, pero solemn ang pakiramdam. Nang dumating ang huling araw bago siya dalhin sa krematorium, maaga pa lang ay abala na ang mga tauhan ng funeral service, araw ng Sabado noon. Maaga silang nagsidatingan upang ayusin at ligpitin ang lahat sa bahay ni Lolo. Dapat daw, bago mag-alas 9 ng umaga, nasa cremation na siya. 6 silang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Tahimik at mabilis ang kilos ng bawat isa.
halatang sanay sa ginagawa. Pero, Kuya Will, sa totoo lang, isa pala sa 6 na yon si Billy. Habang pinagmamasdan ko silang nagliligpit, hindi ko agad napansin. Nakaupo lang ako sa gilid, nanunood, hanggang sa oras na ilabas na nila si Lolo. Hindi na ako sumama. Sa halip, dumiretso ako sa 2 hardware para asikasuhin ang ilang mahalagang bagay. Sabado kasi noon, araw ng trabaho. Matapos ang pagsunog kay Lolo, sinabi ng funeral na dadalhin sa bahay ang abo niya bago mag-2:00 ng hapon. Si Papa, bilang panganay, ang nagdesisyon na sa bahay na lang daw sila mag-lunch para sabay-sabay ang lahat. Parang gusto niyang iparamdam na balik normal lang ang lahat gaya ng bilin ni Lola na dapat daw masaya at tanggapin ang nangyari ng buong puso. Pagdating nila sa bahay, parang may maliit na kasiyahan. May mga palobo pa at nag-rent pa si Papa ng 2 videoke na inilagay sa magkaibang bahagi ng bakuran. Maluwag kasi ang lugar ni Lolo, kaya kahit saan ka tumingin, may kantahan at tawanan. Diyos ko, Kuya Will, ang saya ng mga pinsan ko, para bang nakawala sa kulungan. Pagdating pa lang nila, kanya-kanyang pwesto agad sa mesa at nagsimula na ring mag-inuman. Nang magtatanghali na, pinagtabi-tabi nila ang mga lamesa para magsalo-salo sa kainan. Tumawag si Papa. Sabi niya, ako na lang daw ang kulang. Sinabi ko na paalis na ako, patapos na ang meeting ko. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag naman si Mama. Tapos si Lola, galit na galit pa kasi ako na lang daw ang hinihintay nila. Pagdating ko sa bahay ni Lola, agad nilang napansin ang sasakyan ko. Nakaupo silang lahat sa pinagtabing mga lamesa. Ang saya nilang pagmasdan. At pagkapasok ko pa lang, sabay-sabay kong narinig ang sigaw nilang, "Hep hep, hooray, hep hep, hooray," sabay tawanan. Halos patapos na sila kumain, pero ang saya pa rin ng buong paligid. Habang nakikisabay ako sa kasiyahan, biglang may dumating na van. Iyon pala ang sa funeral service. Nataranta agad sina Lola at ang magkakapatid ni Papa nang ibaba at iabot ang abo ni Lolo para dalhin sa loob ng bahay. Habang abala sila sa pag-aasikaso sa tanghalian para sa mga bisita, nagsimula ng ayusin ang lamesa sa dining area. Pagkahanda, sabi ni Lola, "Oh, kumain muna kayo." 6 silang sabay-sabay na naupo sa mesa. Maya-maya, lumabas sina Lola, Mama at Papa, sabay tawag sa akin. "Eko, dito ka na, sumabay ka ng kumain." Pagpasok ko, nagbigay galang muna ako sa mga nakaupo sa mesa. Sabi ni Lola, "Oh, doon ka na umupo sa pwesto ng lolo mo." Bigla akong nagbiro, "Mga sir, naghugas po ba kayo ng kamay? Baka may abo pa yan." Sabay-sabay silang nagtawanan. "Sige po, huwag mahiya, kain lang po kayo. Alam ko pong pagod kayo," sabi ko pa. Ngumiti si Lola at biglang nagkwento, yan ang panganay kong apo. Mula nang dumating yan sa amin, lahat ng bagay gumagaan. Kasi nung ipinanganak yan, may ngipin na agad sa itaas. Kaya sabi ko noon sa lolo niya, aangat yan sa negosyo balang araw. Kaya kuya, ang tawag namin dyan. Napatawa ako, sabay biro. Si Lola naman, pati yun ikinukwento pa. Tawanan ulit silang lahat. Pagkatapos ay nagpatuloy ako. "Oh, sino dyan ang binata? May dalaga kami ngayon, ha?" Sabay tawa ulit. "Halina, kain na po, baka maunahan pa kayo sa ulam." Biro ko pa, sabay kindat. Habang kasalukuyang kumakain, sa loob naman ng sala ay abala ang mga magkakapatid sa pagbibilang ng mga ambag. Maya-maya, biglang nagsalita ang may-ari ng funeral service habang sabay ding kumakain. Sabi niya, "Sir, ang yaman naman ng pamilya niyo." Napatingin ako sa kanya at seryosong sumagot, "Ay, sir, wala pong mayaman o mahirap ang sa angkan namin. Kasi po,
Kung may pagsisikap at disiplina, kaya mong marating kahit ano. Lahat ng bagay kailangang paghirapan. Kaya siguro, mas tamang sabihin na maganda lang talaga ang takbo ng buhay namin. Ngumiti siya, sabay sabi ulit, sir, kita naman po doon sa sala. Puro diploma, puro engineer. Napatawa ako at sinagot ko, Sir, ilan po ba ang nabilang nyo? Si Lolo, civil engineer. Si Papa at mga kapatid niya, pare-parehong engineer din. Ako, ganun din, pati mga pinsan ko. Kaya sir, pwede niyong sabihing angkan talaga kami ng mga engineer. Sabay-sabay kaming nagtawanan sa mesa. Pagkatapos, sabi ko pa, Sir, kasi kahit sa isang pamilya o negosyo, kapag hinaluan ng kalokohan, siguradong masisira yan. Gaya ng mag-asawa, kapag may nangloko, damay ang buong pamilya. Sabi ng may-ari ng funeral service, Wow sir, wala na po akong masabi. Ngumiti ako, sabay tanong, Sir, itong mga kasama nyo, mga tauhan nyo po ba lahat yan? Malaki siguro ang sweldo nila. Ngumiti rin siya at magalang na sumagot, Sir, bali 6 po kami rito. 3 lang po ang regular ko. Yung 2, yan pong katabi nyo at itong nasa tabi ko. Sideline lang po muna sila. Kuya Will, ang mismong katabi ko pala noon ay si Billy. Hindi ko agad napansin. Tahimik lang siya, laging busy sa cellphone niya. Pagkatapos naming kumain, lumabas si Papa at sinabihan ako, Kuya Eko, anak, ayos na. Sumagot ako, Mamaya na, Papa. Pagkatapos nilang makapagpahinga, pag-usapan ninyo kung kaya nila o kung sila na ang magpapatayo ng mausoleum ni Lolo. Biglang nagsalita ang may-ari ng funeral service. Sir, lahat po ng kliyente namin kumuha ng serbisyo sa amin. Kami na rin po ang gumagawa ng mausoleum. May mga tauhan po kami para doon. Habang nagsasalita siya, napansin kong yung katabi ko, na si Billy pala, ay tahimik lang talaga. Hindi man lang tumatawa o nakikisabay sa usapan. Kaya nagbiro ako, Pre, mula kanina nagsasalita ako. Ni minsan hindi pa kita nakitang tumawa. Tumingin siya sa akin, seryosong-seryoso ang mukha, sabay sabi, Sir, ayos lang po ako. May balbas siya na bagay sa mukha niya, may suot na salamin, at malalim ang boses. Ramdam mo yung bigat ng presensya niya kahit tahimik lang. Pagkatapos, niyaya ko silang lumabas. Sabi ko, Kuya, tara po sa labas. Pag-usapan natin yung dapat pag-usapan. Sabay tawag ko sa pinsan kong si Dave. Dave, pumasok ka muna sa loob. Kunin mo yung pera para sa pinag-usapan nating bayad sa service nila. Nang matapos ang usapan at kanya-kanya ng hawak ng bote ng Red Horse, lumapit sa akin si Papa at si Mama. Hawak nila ang tablet ko. Sabi ni Mama, Anak, ang dami mong messages. Tapos si Papa, sabay ngiti at biro, Aba, mukhang may iiyak dito, sabay tawa. Pagkatapos magpaalam ng mga bisita, sabay-sabay silang naglakad palabas ng bakuran. Medyo malayo ang gate, kaya habang naglalakad sila, kinuha ko ang tablet ko kay Mama para tingnan ang mga mensaheng dumating. Napansin ko, nakamasid sina Mama, Papa at Lola sa akin, pati mga pinsan kong nakangisi at nagsisigawan pa ng, May iiyak, may iiyak. Hindi ko maintindihan ang biro nila noon. Nang buksan ko ang tablet, nanlaki ang mata ko. May mga mensaheng galing sa unknown number, kalaki pa ang mga larawan ko. Mga litrato noong nasa stage ako na walang saplot at kasama si Billy. Nakalagay sa message, Pagkakita ko pa lang sa'yo kaninang umaga, nanginig na ako. Hindi mo na siguro ako kilala. Ako yung katabi mo sa upuan. Ako yung unang tumawag sa iyo noon ng asawa ko. Eko, ako to, si Billy. Ako yung katabi mo kanina. Nang mabasa ko, bigla akong napatayo at dali-daling tumakbo palabas, pasigaw, Sandali, sandali. Nakaawang pa ang gate kaya sumigaw ako.
Sino sa inyo si Billy? Biglang nagsalita yung may-ari ng funeral service at itinuro siya. Sir, ayan po. Nakita ko siyang nakayuko lang, tapos dahan-dahan akong hinarap. Sabi niya, Sir, ako po to. Lumapit ako at agad ko siyang niyakap ng mahigpit, sabay bulong. Pucha, bakit hindi mo agad sinabi na andito ka? Nagulat yung may-ari ng funeral service at nagtanong, Sir, may problema po ba? Sumagot ako, Wala po sir, kaibigan ko yung kasama ninyo. Matagal na kaming may pinagsamahan. Sabi ng may-ari, ganun po ba? Sige, iwan ko muna siya rito. Habang niyayakap ko si Billy, napaluhod siya at humahagulhol. Sabi niya, akala ko di mo na ako makikilala. Ang taas mo na ngayon, Eko. Habang yung mga pinsan ko naman, nagtatawanan at nagsisigawan ng may halong panunukso. Pagkatapos, nagpaiwan si Billy at nag-usap kami sa loob ng bahay ni Lola. Ilang sandali pa, pumasok sina Papa, Mama at Lola. Sabi ni Papa, di ba? Sabi ko na nga ba may iiyak? Loko ka, kaninang umaga hindi ka umiyak. Ngayon lang pala, sa best friend mo pa. Sabay akbay niya sa akin at sabing, Billy, pag-usapan nyo ng maayos, nandito ka naman. Huwag kang mahiya. Kuya Will, nang kami na lang dalawa ni Billy ang naiwan sa sala, pumasok pa yung ilan kong pinsan. May bit-bit na red horse at nilapag iyon sa tabi namin. Tahimik lang muna kami pareho. Nagkatinginan kami pero walang imikan. Kumusta na? Sabi ko. Sabay tawa, pilit binabasag ang katahimikan. May pamilya ka na ba? Tanong ko pa. Kahit hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan naming matagal nang hindi nagkita. Ngumiti siya, sabay sagot. Asawa ko, Eko pala. Sabay tawa. Eko, mula nang maghiwalay tayo, hindi na ako nakapagsuot ng toga. 4 na taon lang ang natapos ko. Alam mo, pagkatapos nun, akala ko mababaliw na ako. May anak na ako ngayon, 6 na taon gulang, lalaki. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Nag-Taiwan ako noon, doon ko nakilala ang nanay ng anak ko. Pero nagloko siya kaya naghiwalay kami. Lahat ng naipundar ko, kinuha niya. Pero yung anak namin, sa akin napunta. Huminga siya ng malalim. Buti na lang at tinawagan ako ng boss ko kanina. Kulang daw sila ng tao sa service, kaya ako ang pinasama. Diyos ko, Eko. 18 taon bago ulit tayo nagkita. Yung gamit mo palang pangalan sa Facebook, iba. Kaya pala hindi kita mahagilap sa social media. Napangiti ako, sabay tanong, ano na trabaho mo ngayon? Sagot niya, kung ano-ano lang, paiba-iba. Alam mo naman, 4 na taon lang natapos ko. Tiningnan ko siya at napansin ko talaga ang malaking pinagbago ng itsura niya. Sabi ko, iba ka na. Bordado ka na ng tattoo, pati balbas mo. Doon kita hindi agad nakilala. Bigla siyang sumagot ng may malakas na boses, sabay taas ng damit. Hoy, kahit may tattoo ako, basahin mo nga tong nasa dibdib ko. Napatawa ako nang makita ko. Heart of gold. Sabay sabi ko, ikaw yan. Ikaw talaga yan. Sabay mura, pero nakangiti. Tapos bigla siyang nagtanong, ikaw. Kumusta na ang asawa mo? Sambit niya. Sinampal ko lang ng mahina, gunggong mo. Asawa daw? Sagot ko. Sabay kaming nagtawanan. Kung naaalala mo, Kuya Will, sinabi ko noon na kapag nagmahal ako, isa lang. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang lalaking minahal ko. Yung lalaking nag-iwan ng chikinini sa akin. Siya lang ang una. At simula noon, hindi na ako muling naghahanap. Yung mukha niya, Kuya Will, hindi mo maipaliwanag. Puno ng ngiti at saya. Bigla siyang nagsalita. Eko, pwede ba kitang yakapin ulit? Niyakap niya ako ng mahigpit, sabay iyak. Eko, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon sa puso mo. Kung nagbago ako noon, mas lalo akong magbabago ngayon. Hindi na ako yung mayabang na dati. Kung papayagan mo lang ako, gusto kong ayusin lahat.
Hindi ko hinahangad kung ano ang meron ka. Ang hangad ko lang ay yung nasa loob ng pagkatao mo. Pagkatapos naming mag-usap, lumabas kami at sumama sa kasiyahan sa likod ng bahay ni Lola. Doon niya nakasalamuha ang mga kamag-anak ko at masaya silang lahat. Sabi ni Papa, "Eko, doon pa lang sa cremation service, nag-usap na kami. Alam ko na ang lahat." Nang gumabi na, nagpaalam na si Billy. Sabi ko, ako na ang maghahatid sa kanila. Nagpaalam muna ako kina Papa, Mama at Lola bago kami umalis. Pagpasok namin sa kotse, tahimik lang kami pareho. Maya-maya, hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, "Tutulungan kita, Billy. Kailangan lang tiwala. Sige, yung naudlot natin noon, kung gusto mo, ituloy natin. Pero may isang kondisyon. Kung sino man sa atin ang magloloko, barilin mo ako at babarilin din kita." Pagkarinig niya noon, napasigaw siya, "Yes, Lord." Sinagot mo ang dasal ko. Napatawa ako, sabay dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. At nang mag-red light sa daan, huminto kami. Walang sabi-sabi, bigla niya akong hinalikan sa labi. At kahit anong mangyari, hindi pa rin magbabago ang tawag ko sa kanya. Asawa ko pa rin siya. Pagkarating namin sa kanila, isang maliit na kwarto lang ang inuupahan nila. Pagpasok pa lang ni Billy, agad siyang pinagalitan ng nanay niya. Sabi nito, "Aba, Billy, pinataranta mo ako kanina. Alam mo namang wala akong alam sa cellphone. Tapos pinapa-upload mo pa yung mga luma mong litrato." Tawa lang si Billy, sabay sabi, "Inay, kasama ko na po yung matagal ko nang ipinagdarasal, si Eko." Pagtingin ng nanay niya sa akin, nagulat ito. "Ay, Billy naman, kasama mo pala si Eko, di mo man lang sinabi." "Magandang gabi po, tita," sabi ko sabay mano. Ngumiti siya at sabi, "Ang pogi pala nitong si Eko at ang puti pa." Biglang nagising ang batang natutulog. "Papa, pasalubong ko," sigaw nito. Sabi ni Billy, "Oh, bless ka muna kay tito." Pag-bless ng bata, hinalikan ko siya. Bigla siyang nagsabi, "Tito, mabaho po ako." Sagot ko naman, "Okay lang, kahit amoy pawis ka, pogi ka pa rin." Pagkatapos noon, nagsalita ako ng seryoso, "Tita, magpapaalam po sana ako. Si Billy po ay sa bahay matutulog ngayong gabi. May pag-uusapan po kaming mahalagang bagay. At mula po ngayon, may maayos na trabaho na siya. Ako na po ang bahala sa kanya." Kinuha ko ang wallet ko, naglabas ng 5,000 at iniabot kay Billy. "Sige, ibigay mo yan kay nanay mo," sabi ko. "Eko, kukuha lang ako ng damit," sabi niya. "Wag na, meron na sa bahay," sagot ko. Habang pauwi kami, maaga pa, mga 7:00 lang ng gabi. Kaya dinala ko muna siya sa parlor, pinagupitan ko siya at pinaayos pati balbas niya. Pagdating namin sa bahay, napatingin siya sa paligid, halatang nagulat. "Asawa ko, akala ko bahay to ng lola mo," sabi niya. Ngumiti ako at sumagot, "Hindi, yan ang bahay ko, meron pa akong iba." Pagkaupo namin, sabi ko sa kanya, "Simula ngayon, gusto ko maayos ka na sa pananamit. Ayoko na ng bihis tambay o pangkaraniwan lang. At mula bukas, walang holiday sa trabaho. Kahit linggo, may pasok tayo. Oh, maligo ka muna. Amoy punerarya ka pa. Tara, ikaw na rin ang mamili ng brief mo." Habang namimili kami ng damit, napansin kong halos magkapareho kami ng size sa damit, pantalon, pati sa sapatos. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa banyo. Pagkapasok niya sa CR, sumunod ako. Kahit mag-ingay tayo rito, ayos lang. Si Papa, si Mama, at ang kasambahay, nasa bahay ni Lola. Malaya ka rito, Billy. Kuya Will, sa CR pa lang, nakaisa na kami. Pagpasok ko, agad niya akong hinalikan. Yung halik na parang sabik at matagal nang pinipigil. "Eko, salamat," sabi niya habang nakayakap at tumutulo ang tubig sa amin. Sabi ko, "Kalalaki mong tao pero umiiyak ka pa,
Sumagot siya, Eko, yung ungol mo, yun yung lagi kong napapanaginipan. Ngayon, narinig ko ulit, please, wag mo muna akong iiwan. Wag mo akong sasaktan. Wag mo muna akong paiyakin, please, sa ngalan ng pag-ibig ko at pag-ibig mo. Diyos na ang bahala sa atin. Pagkatapos naming maligo, dumiretso kami sa kwarto ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang pakiramdam niya katapusan na ng mundo. Kuya Will, aaminin ko, ibinigay ko lahat, pati kaloob-looban ko. Kahit masakit, pagkatapos noon, habang nilalaro niya ako, siya naman ay nakahiga lang. Pero ang sarap, sobra. Wala akong nasabi. Tadtad man ako ng chikinini sa leeg at sa iba pang parte ng katawan, wala akong pinagsisihan. Puro sarap at saya lang ang naramdaman ko. Sabi ni Billy habang nakahiga sa tabi ko, Eko, asawa ko, mula ngayon, ikaw ang masusunod sa lahat ng gusto mo. Alam ng papa mo na nagmamahalan tayo. Alam din ng nanay ko ang nakaraan natin. Nagkamali man ako noon. Gusto kong itama lahat ngayon. Inuulit ko, hindi yaman ang habol ko, kundi yung pagmamahalan natin. Sa sobrang taas mo, para kang langit. At ako naman, parang nasa lupa. Sana, kahit ganon, pantayin mo ng pagmamahal mo yung sa akin. Minsan ko nang natikman ang tunay na pag-ibig noong bata pa tayo. Sana ngayon na mas matured na tayo, kaya mo na akong gawing sandata mo, yung matatag, totoo, at hindi basta bumibitaw. Kuya Will, noong gabing yon, naging matagumpay ang lahat. Hindi lang sa amin ni Billy, kundi pati sa usapan tungkol sa trabaho. Kinabukasan, araw ng linggo, sinama ko siya sa 2 malalaking hardware namin at ipinakilala sa lahat ng tauhan ni Papa. Alam kong mapapakinabangan ko siya. Hindi dahil sa gusto kong samantalahin, kundi dahil alam kong matalino siya at may kakayahan. Hindi ko siya mahal dahil sa katawan niya. Mahal ko siya dahil alam kong kaya niyang tumulong at sabayan ako sa buhay. Gagamitin ko ang utak niya, oo, pero dahil mahal ko ang puso niya. Gagamitin ko ang pagkatao niya, hindi dahil silahis ako, kundi dahil sa kanya ko naranasan ang pag-ibig na totoo. Gagamitin ko ang salitang pag-ibig dahil iyon ang dahilan kung bakit ako nagmamahal at bakit ako minahal. Kuya Will, ngayon ko lang napagtanto, may mga lalaki rin palang handang magsakripisyo. Akala ko dati, mga bakla lang o mga silahis lang ang marunong magmahal ng totoo. Ngayon, naniniwala na ako, ang pag-ibig ay bulag. Hindi ito namimili ng kasarian, ng itsura o ng nakaraan. Hanggang dito na lang muna, Kuya Will. Maraming salamat sa oras, sa pakikinig at sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko. Ang sarap sa pakiramdam na may nakikinig at tunay na nakakaunawa. Wow! 18 taon. Ganun katagal ang paghihintay mo, Eko, bago muling bumalik sa buhay mo ang taong una mong minahal. At alam mo kung ano ang mas nakakagulat. Hindi ka tumigil sa pag-asa. Hindi ka naging mapait. Patuloy kang naging mabuti, patuloy kang umangat. Hanggang sa pagbalik ni Billy, handa ka nang tanggapin siya, hindi bilang desperado, kundi bilang taong alam na ang halaga ng sarili. Ang ganda ng kwento mo dahil ipinakita mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, pero hindi rin nananatiling tanga. Tinulungan mo si Billy hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil mahal mo siya at naniniwala ka sa kanya. Eko, salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito. Ang tapang mo, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa buhay. Pero tandaan mo, ang pag-ibig na totoo ay dalawahan. Sana, habang tinutulungan mo si Billy na bumangon, huwag mong kalimutang bantayan din ang sarili mong puso. Magpakatatag ka, pero huwag kang maging bulag. Ang nakaraan ay nakaraan na, pero ang kinabukasan, kayo ang gagawa.
At sa lahat ng nakinig, kapag minahal mo, mahalin mo ng totoo, pero huwag kang magiging martir. Ang pag-ibig ay pagtanggap, pagbibigay at pagtitiwala, pero hindi pagsasakripisyo ng dignidad. Ang pag-ibig ay bulag, oo, pero hindi tanga. Marunong itong maghintay, magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pero dapat alam mo rin kung saan ka dapat tumigil at kung paano protektahan ang sarili mo. Hindi hadlang ang nakaraan kung ang hinaharap ay puno ng pagmamahal at tiwala. At sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa taong handang manatili kahit ano pang hamon ang dumating. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Echo? Tama ba ang ginawa niyang pagbibigay ng second chance kay Billy? O dapat ba siyang mag-ingat pa rin? Anong payo ninyo sa kanilang dalawa? Mag-iwan ng inyong thoughts sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin dahil dito sa M2M Desires, bawat kwento ay may aral at bawat aral ay mula sa ating lahat. Kung na-touch ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang kwento ng pag-ibig, pagnanasa at lihim na hindi madaling ikuwento. Dahil dito sa M2M Desires, walang tabu, tanging totoo lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. This is Kuya Will reminding you, ang pag-ibig ay para sa lahat. Walang mali sa pagmamahal, basta't totoo.